Yon guys, kamusta kayo? I hope ay nasa mabuti kayong kalagayan guys. Now ay ating pag-usapan naman ang Record of Training or the RPL Form 2. Okay, so welcome to my YouTube channel. Sana ay suportahan nyo naman po kami. Okay, dahil po 92% ng mga nanonood po sa channel natin ay hindi pa po subscribe. So sana po ay hit the button and subscribe na po. Okay? Now is, pag-aaralan po natin ang Record of Training or the RPL Form 2. Isa po to sa mga mahalagang forms na dapat po na ma-accomplish ng isang ALS learner sa kanyang pag-aaral sa alternative learning system. At hinahanap din po ito sa presentation portfolio pagdating na po ng assessment natin. Okay, ano nga ba itong RPL Form 2? So, this form, sabi, records the formal training that the learner has completed. Okay? The formal training will normally be work-related or have been carried out in the community. So, lahat po ng formal training na inyong dinaluhan ay isulat o ilagay po natin sa form na ito. Okay? So, hindi po pwedeng ilagay po natin yung mga non-formal or informal training na inattendan natin. Okay, so kailangan po daw formal training. Ito yung mga galing sa ating trabaho, nung tayo po ay nagtatrabaho. And also, ito po yung mga training na dinadala sa ating community. Halimbawa yan yung mga life skill training or livelihood training na binibigay sa community. Okay, mostly po yan ay mga TESDA. Yan, ganyan po. Next, if the learner does not have formal training, he or she will not complete this form. Okay, so kung tayo po ay wala namang formal training na dinaluhan, ay pwede po daw nating hindi i-complete ang form na to. Okay? Next, this form can be accomplished in mother tongue, in Filipino, or in English. Okay. Pwede daw po natin o pwede tayong gumamit ng Tagalog or tayo ay kung gusto nating mag-English para i-accomplish ang form na to ay pwede po. The ALS teacher may assist the learner or complete this form if the latter is not confident to do so at the start of the learning session. So guys, ALS learners, so pwede po kayong magpatulong o magpaturo sa inyong mga ALS teachers. Okay, willing naman po kaming tumulong para po mas mabilis na matapos ang form na ito. This form adds to the information collected in the documentation of life experience or ALS RPL Form 1. So, last time po na-discuss natin kung ano nga ba yung documentation of life experience. So, kung ano po yung mga training na na-attendan natin dito sa form na to, ay pwede na nating i-add o isulat kung anong experience ang naranasan natin sa training na yon. Okay? Pwede nyong balikan ang ating video, okay? O ALS tutorial tungkol sa ALS RPL Form 1 or the documentation of life experience. Next, the information in this form should be used by the ALS teacher to help the learner develop the individual learning agreement or the ALS assessment Form 1. So, sir, dami namang form yung ina-answeran. Okay, so dito po kasi kami humuhugot o dito namin tinitignan kung paano namin kayo tutulungan. Okay? Halimbawa po dito sa individual learning agreement, kailangan po tayong mag-develop kung ano pa yung mga kailangan yung mapag-aralan at matutunan. Okay? Except sa mga natutunan nyo po sa labas nung kayo po hindi pa nag-aaral sa ALS. Okay? Next, the ALS teacher will validate the information and evidences of the learner.
Okay, so i-validate lahat ng information na isusulat nyo dyan sa record of training, ALS RPL Form 2, and also titignan niya yung teacher yung mga evidences na meron kayo. Okay, mamaya makita natin kung ano yung mga evidences na hinahanap sa form na ito. The form should be included in the working portfolio or work folder. Okay, so sir, itong working portfolio work folder, ito yung lalagyan o dito nakalagay lahat ng mga activity and forms na matatapos nyo sa pag-aaral sa ALS. Okay. Next, it should also be included as one of the selected items for the presentation portfolio. Hindi nga sa selected eh. Ito ay importanteng form na hinahanap sa presentation portfolio. Okay? If when the learner decide to have the portfolio assessed as part of the expanded ALS A&E certification system. Okay? Yan. So, ito yung mga data na kailangan or needs sa English sa form na to. Okay, siyempre, una is name of learner. Okay. Pangalawa is Community Learning Center. Yan, kung saan kayo nag-enroll ng ALS o sang school kayo nag-aaral ng ALS or anong barangay hall kayo nag-aaral sa ALS. So, pwede nyo isulat yan, guys. Next is the level. Okay, meron tayong BL or the Basic Literacy. LE, Lower Elementary, AE, Advanced Elementary, and Junior High School naman sa JHS. Okay? I-check lang po natin kung anong level na tayo. For example, Junior High School. Next is the name of ALS teacher. Siyempre, dapat alam niyo po yung pangalan ng teacher nyo. Next. Yan. So, ito na po yung kabuuan ng ating ALS RPL Form 2. Okay, ito yung direction. Write on the column the required details of the training you completed. Okay, so, andito po yung mga kailangan nating sagutan. So, ang unang-una dyan is yung title of the training program or kung anong pagsasanay ang inyong dinaluhan. Next is the skill learned or kakayahang natutunan. Ano ba yung natutunan nyo dun sa training na dinaluhan nyo? Next is the inclusive dates of attendance. Okay, kung kailan kayo nag-umpisa at kailan nyo natapos ang training na iyan. Next is yung organizer and sponsor o yung nag-organisa o sponsor sa Tagalog. Okay, next is the evidence or katibayan. Example, yan, SMAW or the Shielded Metal Arc Welding. Yan yung training na intunan nyo. Next is yung skill learn. Yan, welding, grinding, measuring, cutting. Yan. So, ito yung mga natutunan nyo sa pagpasok nyo o pag-train nyo sa SMAW. Okay? Inclusive dates. June 6, 2019 hanggang July 10, 2019. So, halos mag-isang buwan ang training. Okay? Mostly, isang buwan ang training but tumatagal din yan ng 3 months. Okay? Next, the organizer and sponsor. Yan. Sino yung nag-organisa? Okay? Para magkaroon kayo ng training. O sino yung nagbigay ng training para para magkaroon kayo ng training. Next, dito sa amin sa Tarlac, meron kaming PGT or Tarlac Center for Learning and Skill Success. Okay? Sila po ay nagbibigay ng libreng test the trainings or livelihood training sa mga out of school youths and
adults, and also yung mga undergraduates ng kolehiyo, yung mga yan. And also, syempre, yung mga college graduates. Yan. So, sila yung mga nagbibigay ng training o mga organizer. Next, yung evidence. Ito po yung mga evidence na kailangan. Okay? Now, ito yung natawag nating NC National Certificate. Kaya kung mapapansin nyo, pag natapos kayo mag-training sa isang skill training, meron kayong NC1, NC2, or National Certificate 2. Yan. So, ito po yun. Yung hinahanap po natin. Okay? Na evidence. Now, halimbawa, hindi nyo pa nakuha. Pero nabigyan kayo ng training certificate ng organizer. Okay? So, pwede na po natin ipakita yan sa atin as teacher. Okay? Now, kung nasa community training naman sa community naman ginanap ang training, ay pwede rin tayong makahingi ng certification from the barangay, sa teacher, or sa trainer.